Kung ang Pilipinas ang ika-3 pinakamakapangyarihang bansa, ano na ang nangyayari sa London? Ang isang pangungusap na iyon na binitawan ni Anna Foster, isang mamamahayag na British, habang ngumungguya at tumatawa sa isang live broadcast ng BBC, ang naging mitsa ng pagbabago sa kasaysayan. Puno ng tawanan ng studio, ngunit pagkatapos nito, halos himatayin at nanginig sa takot ang mga opisyal ng depensa sa buong Europa. Alam kasi nilang sila lang ang may alam sa nakasisindak na katotohanan. Kapag pinatay ang teknolohiya ng Pilipinas, ni isang misil ng Europa ay hindi lilipad at ang kanilang ekonomiya ay babagsak agad-agad. Ang High Bandwidth Memory, HBM, ang Diablo Semiconductor na nagdomina sa 95% ng mundo. Ang mata ng Diyos na may bilis na 0.3 segundo, 100 beses na mas mabilis kaysa tao. Ang Pilipinas, ang bansang minsan ay tinawag na nabagsak dahil sa krisis sa ekonomiya, ay siya na palang humahawak sa pulso ng buong mundo. Ito ang nakakagulat at nakakaantig na salaysay kung paano nasaksihan ng isang mapang-insultong mamamahayag ang pambihirang kapangyarihan ng teknolohiyang Pilipino at sa huli ay umiyak, nagpapatunay na mali ang kanyang pagkiling. Nang gabing iyon, bakit lumuhod ang Europa sa harap ng Pilipinas? Sisimulan na ngayon ang yugto ng pambansang pagbabalik loob na ikinagulat ng mundo. Ang dahilan kung bakit nanginig ang Europa. Nang gabing iyon, ito ang hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng pagsasahimpapawid ng Britanya. Sa isang live broadcast ng BBC, hinamak ni Anna Foster, isang reporter ng depensa, ang teknolohiyang Pilipino at sinabi, ang Pilipinas, pangatlo sa pinakamakapangyarihang teknolohiya ngayon. Kung ganyan, ang London ay isang disyerto na. Ang studio ay nalunod sa tawanan, ngunit mula sa sandaling iyon, isang malaking alon ang nagsimulang umalog sa Britanya at Pilipinas. 95% ng High Bandwidth Memory, HBM, share sa mundo. Kalahati ng mga pangunahing bahagi ng sistema ng sandata ng NATO ay teknolohiya ng Pilipinas. Kalahati ng AI chip packaging ng Nvidia ay galing din sa Pilipinas. At ang pinaka-nakakagulat na datos, kahit ang US Department of Defense ay hindi mapapagana ang kanilang simulation kung walang teknolohiya ng Pilipinas. Nawalan ng salita ang mga eksperto sa Europa sa harap ng katotohanan ito. Ano ang masaksihan ng mamamahayag na British na ito na habang buhay ay binaliwala ang Pilipinas sa kanyang pagdating? Ang 80-minutong pagpasok sa Pilipinas sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA. Ang 0.3 segundong sistema ng AI combat na nasaksihan sa pambansang surian ng agham at teknolohiya at ang pinagmulan ng teknolohiya na itinayo ng Pilipinas upang hindi na muling mabagsak matapos ang krisis sa ekonomiya. Ano kaya ang pagbabago at damdaming naghihintay sa dulo ng kanyang paglalakbay na puno ng pagkiling? Bago iyan, ang inyong pag-subscribe at like ay magiging malaking puwersa upang ipaalam sa mundo ang katotohanan ng teknolohiyang Pilipino. At kung naniniwala kayo na nakita na ng mamamahayag na British na ito ang tunay na mukha ng Pilipinas, mag-iwan ng komento sa ibaba. Mabuhay Pilipinas! Ipaalam din sa amin kung saan kayo nakikinig ngayon. Kami, ang sambayanang Pilipino, ay laging magkasama. Simulan na natin ang kuwento. Ang gabing iyon, sa London. Hapon ng Huwebes noon. Ang live broadcast studio ng BBC sa London ay puno ng tensyon sa ilalim ng pulang ilaw. Ako ay nakaupo sa upuan ng pangunahing host. Ako, na 6 na taon nang nagho-host ng programa tungkol sa teknolohiya ng depensa, ay iba ang pakiramdam ng araw na iyon. Hindi pangkaraniwan ang tema. Ang pag-aanunsyo ng global na ranggo ng kapangyarihan sa teknolohiya. Nasa studio ang mga panelist mula sa iba't ibang bansa sa Europa. Si Claudia mula sa Germany, si Pierre na ekonomista mula sa France, at si David mula sa Amerika. Lahat sila ay mga eksperto. Umiikot na ang kamera. Binasa ko ang script. Ayon sa Global Technology Power Index na inilabas ngayon, ang pangatlo sa pinakamakapangyarihang bansa sa teknolohiya sa mundo ay Pilipinas. Napuno ng tawanan ng studio, si Claudia ang unang nagsalita. Pilipinas? Nagbibiro ba kayo? Tumawa siya ng may pang-iinsulto. Ang Germany at ang Pilipinas ay mas mataas pa sa amin? Hindi ba nakakatawa? Punong-puno ng pangungutya ang kanyang boses. Sumingit si Pierre. Ang Pilipinas ay isang assembly plant lang. Sinasabi na hindi teknolohiya kundi lakas paggawa ang bumubuhat sa kanila. Nagkibit balikat siya. Maling datos ito.
Malinaw na may manipulasyon. Natawa rin ako. Sa totoo lang, hindi rin ako naniniwala. Imposibleng maging pangatlo ang Pilipinas. May malalim na pagkiling sa akin laban sa Pilipinas. Naaksidente ang tatay ko sa Maynila. 25 taon na ang nakakaraan habang nagtatrabaho doon. Simula noon, itinuring ko ang Pilipinas na isang mapanganib at atrasadong bansa. Kaya sinabi ko, kung pangatlo ang Pilipinas, ang London ay isang disyerto na puno muli ng tawanan ng studio. Naramdaman kong tagumpay iyon. Sigurado akong magiging nakakatawa ang sinabi ko sa mga manonood. Ngunit noon iyon, dahan-dahang itinaas ni David ang kanyang kamay. Kalmado siya. Walang halong tawa ang kanyang mukha. Naramdaman ko na kakaiba siya mula pa nang una ko siyang makita. Siya, na dating US Air Force, ay tahimik at kalmado. Nagsalita siya. May inihanda akong data. Tumahimik ang studio. Kinuha niya ang kanyang tablet at ipinakita sa screen. May mga numerong lumabas. Napakunot ang noo ko. May kakaibang pakiramdam. Sabi ni David, ang Pilipinas ay may 95% global share ng high bandwidth memory, HBM, semiconductor. Sumingit si Claudia. Ano naman ngayon? Ngunit hindi tumigil si David. Kalmado siyang nagpaliwanag. Kalahati ng teknolohiya ng graphic chip packaging ng Nvidia ay galing sa Pilipinas. Marami sa AI sensors na pumapasok sa sistema ng sandata ng NATO ay teknolohiya ng Pilipinas. Ito ay data na direkta kong kinumpirma sa US Air Force. Tumutol si Pierre. Mali iyan. Umiling si David. Hindi mali. Sa Simulation Center ng US Department of Defense, ang AI combat modeling ay hindi gumana ng walang HBM server ng Pilipinas. Nasaksihan ko iyan sa loob ng 6 na buwan. Nanlamig ang studio. Nag-alala ako. Walang bahid ng kasinungalingan ang tono ni David. Nagtatala lang siya ng mga katotohanan ng walang emosyon. Natahimik ako. Wala akong basehan para tumutol. Muling nagsalita si Claudia. Mas mataas pa rin ang teknolohiya ng Germany. Ngunit walang katiyakan ang kanyang boses. Si Pierre naman ay tuluyang tumahimik. Umiikot pa rin ang kamera. Kailangan kong ipagpatuloy ang programa, ngunit gulong-gulo ang isip ko. Pangatlo nga ba talaga ang Pilipinas? Kung totoo ang datos ni David, tapos na ang live broadcast. Namula ang ilaw sa studio. Tumayo ako sa upuan at lumabas sa pasilyo. Nang hihina ang mga binti ko. Biglang may tumapik sa balikat ko. Si Lisa. Ang producer ng programa, malamig ang titig niya. Ana, pumunta ka sa opisina. Mahina ngunit matatag ang boses niya. Sumunod ako. Sumara ang pinto ng opisina. Sabi ni Lisa, ang broadcast mo ngayon, naging malaking gulo. Tumingin ako sa kanya. Tinanong ko kung anong ibig niyang sabihin. Inabot niya ang cellphone niya. Ang screen ay puno ng social media feed. BBC reporter nag-insulto sa Pilipinas. Ang London ay disyerto ni Anna Foster. Isang kontrobersya ng pagkapanatiko, Pilipinas. Nag-iisip ng formal na pagprotesta sa BBC. Yukada, it is go, imada, nawalan ako ng hininga. Sabi ni Lisa, tumawag din ngayon ang UK Department of Defense. Maaari itong maging issue ng internasyonal dahil sa sinabi mo. Nagpaliwanag ako. Joke lang iyon. Umiling si Lisa. Hindi ito biro. Ang Pilipinas ay isang bansa na katuwang ng NATO at world top class sa defense industry export. Hindi lang isang bansa ang hinamak mo. Wala akong maisagot. Hinampas ni Lisa ang lamesa. Ana, pupunta ka sa Pilipinas. Nagulat ako. Sa Pilipinas? Tumango si Lisa. Mag-solo report ka. Tingnan mo mismo kung totoo ba talagang pangatlo ang teknolohiya ng Pilipinas. Iyan lang ang tanging paraan para maayos ito. Tumanggi ako. Ayokong pumunta. Ang Pilipinas ay bansa na may masamang alaala lang para sa akin. Ngunit malamig na sinabi ni Lisa, wala kang pagpipilian. Kung hindi ka pupunta, tapos na ang iyong career sa broadcasting. Desisyon na ito ng headquarters. Gusto kong umupo, ngunit wala akong magawa. Dagdag ni Lisa, ibunyag mo mismo na huwad ang teknolohiya ng Pilipinas. Kung magawa mo iyan, tatahimik ang kontrobersiyang ito. Tumango ako. Sabi ko, sige. Sa totoo lang, naisip ko, sige, ibubunyag ko mismo ang kahungkagan ng Pilipinas. Ipapakita ko kung gaano katawa-tawa ang maging pangatlo sa teknolohiya. Lumabas ako sa opisina, madilim ang pasilyo. Kinuha ko ang cellphone at nag-search. Pilipinas Teknolohiya Balita, puno ng resulta. Semiconductor,
artificial intelligence, defense industry, high bandwidth memory. Punong-puno ng mga terminong hindi pamilyar. Tumawa ako ng may pangiinsulto. Ito ang pangatlo, nakakatawa. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Dumating ang email na nakabook na ang tiket ko. Aalis ako sa loob ng 3 araw. Tumingin ako sa labas ng bintana. Tanaw ang nightscape ng London. May mga patak ng ulan na dumadaloy sa salamin. Bumulong ako. Pilipinas. Ako mismo ang magkukumpirma kung gaano ka lang labis na pinupuri. Ngunit hindi ko alam noon kung gaano ako kamali at kung gaano kasindak ang pagbagsak ng ilusyon na iyon. Ang bansa na hindi ko inaasahan. 2 araw ang lumipas. Sumakay ako sa eroplano sa Heathrow Airport, isang 11 oras na flight. Umupo ako at tumingin sa labas ng bintana. Umaagos ang ulap. Dumating ang anunsyo ng kapitan. Paparating na kami sa Ninoy Aquino International Airport. Naya, tumingin ako sa labas ng bintana. Tanaw ang dagat. Gray ang dagat. Lumapag ang eroplano. 8:00 ng umaga. Bumaba ako at naglakad patungo sa immigration. Doon nagsimula ang unang pagkagulat. Sa bungad ng immigration, may mga kiosk na may touch screen. Automated check-in, i-scan ang pasaporte, facial recognition, halos walang pila. Nagulat ako. Sa Heathrow, ang immigration ay 30 minuto ang minimum. Ngunit iba rito, tumayo ako sa harap ng kiosk. Inilagay ang pasaporte. Ting! Lumabas ang mukha ko sa screen. Temperature check complete. Passport verification. Entry approved. Hindi umabot ng 10 segundo. Natulala ako. 8 minuto lang ang inabot ko mula sa immigration hanggang sa baggage claim. Tiningnan ko ang relo ko. Hindi ka panipaniwala. Sa Heathrow, minimum na 30 minuto iyon. Pumunta ako sa baggage conveyor belt. Lumabas na ang maleta ko. 7 minuto. Kinuha ko ang maleta. Nanginig ang kamay ko. Dumaan ako sa customs. Automated din ito. Kung walang ideklara, dadaan lang. Sabi, ang AI ang nag-aanalisa ng X-ray. Lumabas ako ng airport. Malawak ang lobby. Mataas ang kisame, maliwanag. Mabilis kumilos ang mga tao. Tumigil ako. May naghihintay sa akin. Nagpakilala siya bilang si Maria Santos. Mukhang huli na, sa 20s. Dati raw siyang opisyal ng gobyerno. Ngumiti siya ng maliwanag. Reporter Foster, maligayang pagdating. Nagkamay kami, sabi niya. Ipapaalam ko po sa inyo ang schedule. Ngayon, magtutungo tayo sa hotel sa lungsod. Bukas, magsisimula ang formal na pagre-report. Sumakay kami sa sasakyan. Isang itim na sedan. Umalis ang driver. Pumasok kami sa highway. Dumating ang ikalawang pagkagulat. Ang kalsada ay may iba't ibang kulay na linya. Blue line, red line, green line. Tinanong ko si Maria, ano iyan? Nagpaliwanag siya. Iyan po ang real-time traffic management system. Ang AI ang nag-aanalisa ng dami ng sasakyan at inaayos ang signal para sa bawat linya. Ang red line ay para sa mga emergency vehicle lang. Tumingin ako sa labas ng bintana. Isang ambulansya ang mabilis na tumatakbo sa red line. Lahat ng sasakyan ay nagbigay daan. Hindi umabot ng 1 minuto. Nawala na ang ambulansya, sabi ni Maria. Dahil po sa sistemang ito, ang average arrival time ng ambulansya ay bumaba ng 3 minuto. Nawalan ako ng salita. Ang ambulansya sa London ay normal na nababaon sa traffic jam. Madalas na nawawala ang golden hour dahil sa traffic. Ngunit iba rito, pumasok ang sasakyan sa Maynila, tanaw ang mga building, matatangkad at moderno. Ngunit hindi pa rin ako naniniwala. Aksidente lang iyan, naisip ko. Dumating kami sa hotel. Nag-check-in ako. Umakyat ako sa kwarto at inayos ang gamit. Sa labas ng bintana, may ilog. Dumadaloy ang mga sasakyan sa tulay. Umupo ako sa sofa. Magulo ang isip ko. 8 minutong pagpasok, 7 minutong baggage claim. Sistema ng kalsada na may kulay. Hindi ito ang Pilipinas na inaasahan ko. Tumunog ang cellphone ko. Si Maria. Sabi niya, magkita kami sa lobby bukas ng 9:00 ng umaga. Ischedule ng pagbisita sa pambansang suryan ng agham at teknolohiya. Sinabi kong, sige. Ibinalik ko ang telepono. Tumingin ulit ako sa labas ng bintana. Tahimik na dumadaloy ang ilog. Bumulong ako. Display lang iyan. Sigurado ako. Ngunit walang katiyakan ang boses ko. Sa unang pagkakataon, nagduda ako. Totoo ba talaga ito?
O ako lang ang hindi nakakaalam? Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Ipinikit ko ang mata ko, pero hindi ako dalawin ng antok. Paulit-ulit na lumalabas ang eksena sa airport. 8 minutong pagpasok, 7 minutong bagahe, kalsadang may kulay. Ayaw kong isipin iyon. Naniniwala akong malalaman ko ang tunay na mukha ng Pilipinas bukas. Ngunit isang maliit na lamat na ang nabuo sa loob ko. Ang pader ng pagkiling ay nagsimula ng magkaroon ng bitak. Ang bilis, NG, 0,3 segundo. Kinabukasan ng umaga, gumising ako ng 8 a.m. Naligo at nagbihis. Tumingin ako sa salamin. Mukhang mas maganda ang kutis ko kaysa kahapon. Bumaba ako sa lobby. Naghihintay si Maria. Ngumiti siya ng maliwanag at bumati. Handa na ba kayo? Tumango ako. Sumakay kami sa sasakyan. Ang destinasyon ay ang pambansang Surian ng Agham at Teknolohiya, isang lugar kung saan matatagpuan ang mga research center. Nagmaneho kami sa highway. Sa labas ng bintana, tanaw ang mga bundok. Pagkatapos ng halos 2 oras, huminto ang sasakyan. Sa harap ng isang gusali, hindi ito matangkad, ngunit mukhang mabigat. Dumaan kami sa security check. Kinumpirma ang ID at binigyan kami ng visitor's pass. Pumasok kami sa loob. Mahaba ang pasilyo. Pinangunahan kami ni Maria. Sumakay kami sa elevator. Pinindot ang button ng basement 3. Bumukas ang pinto. Isang lugar na parang control room. Puno ng screen ang pader. May mga 10 engineer na nakaupo. Isang lalaki ang lumapit sa amin. Nagpakilala siya bilang si Enger, Miguel Cruz. Mukhang huli na sa 30s. Mabilis siyang nagsalita. Maligayang pagdating. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang aming sistema. Itinuro niya ang screen. Lumabas ang map ng Pilipinas. 3D ito. Gumagalaw sa real time. Nagpaliwanag si Miguel. Ito ang Integrated Battlefield Management System. Lahat ng impormasyon ng hukbong katihan, hukbong dagat, hukbong himpapawid, at satellite ay nagtitipon dito. Tiningnan ko ang screen. May mga pulang tuldok na gumagalaw. Sabi ni Miguel, iyan ay mga virtual target. Live simulation iyan. Nag-type siya sa keyboard. Nagbago ang screen. Lumabas ang trajectory ng missile. Isang linya ang nagmula sa launch site patungo sa target. Sabi ni Miguel, kalkulahin ng AI ang lahat mula sa pagtuklas hanggang sa interception. Ang oras na inaabot, 0.3 segundo. Nagtanong ako, 0.3 segundo? Tumango siya. Opo, 100 beses na mas mabilis kaysa sa desisyon ng tao. Tumalon ang puso ko. 0.3 segundo? Hindi ito ang level ng teknolohiya na alam ko. Narinig ko na kahit ang sistema ng NATO ay aabutin ng minimum na ilang segundo. Nagpatuloy si Miguel. Ang core ng sistemang ito ay ang high bandwidth memory, ang semiconductor na self-develop ng Pilipinas. Ang data processing ay 10 beses na mas mabilis kaysa sa mga dati. Nagtanong ako, narinig ko na gumagamit kayo ng chip ng Nvidia. Ngumiti si Miguel. Ang chip ay Nvidia, oo. Ngunit ang packaging ay teknolohiya ng Pilipinas. Iyan ang core. Inakay niya kami sa server room. Pagbukas ng pinto, naramdaman ko ang lamig ng hangin. Nakahanay ang malalaking server. Sabi ni Miguel, ito ang HBM server. Ang power efficiency ay number 1 sa mundo. Parehong performance, kalahati lang ang power consumption. Hinawakan ko ang server. Malamig, may tunog na buzz, parang buhay. Bumalik kami sa control room. Nagpatakbo si Miguel ng simulation. Sa screen, may missile na launch. Lumipad ito patungo sa target ng kalaban. Automatikong nag-launch ang interception missile. Nag-cruise ang mga trajectory. Hit. Hindi umabot ng 3 segundo ang lahat. Nawalan ako ng hininga. Kung ganito, level na ito ng Amerika. Hindi, baka mas mataas pa. Nagulo ang isip ko. Mahinang sabi ni Maria. Marami ring interes ang NATO sa sistemang ito. Ang Poland at Romania ay nag-iisip na gamitin ito. Nagulat ako. Ang NATO? Tumango si Maria. Mas mabilis at mas efficient kasi ang sistema ng Pilipinas. Panghuli, sinabi ni Miguel. Hindi kami gumagawa ng armas. Gumagawa kami ng sistema na magbabago sa digmaan. Tiningnan ko siya. Puno ng kumpiyansa ang mga mata niya. Hindi kasinungalingan. Mula sa puso, tapos na ang pagbisita. Lumabas ako ng gusali. Matindi ang sikat ng araw. Sumakay kami sa sasakyan. Nagtanong si Maria, "Kumusta po?" Hindi ako makasagot. Wala akong masabi.
Tumingin ako sa labas ng bintana, asul ang langit. Bumulong ako. Hindi ko alam na ganito na pala. May bumagsak sa loob ko. Ang pagkiling ko laban sa Pilipinas. Ang paniniwala kung display lang ang teknolohiya ay natinag. Umakyat ang sasakyan sa highway. Pabalik sa Maynila. Ipinikit ko ang mata ko. Ang mga salita ni Miguel ay umalingaw-ngaw sa tainga ko. Sistema na magbabago sa digmaan. Sa unang pagkakataon, naisip ko, binaliwala ko ba ang Pilipinas? Ang bansang ito ba ay mas advanced kaysa Europa? Nanginginig ang mga kamay ko. Natatakot ako dahil ang paniniwala ko ay unti-unting napapatunayang mali. Ang pangako na huwag nang muling babagsak. Kinabukasan ng umaga, nagtungo kami sa National Science Museum, isang gusali sa gitna ng Maynila. Kasama ko si Maria. Pumasok kami sa museum. Malawak ang lobby. Umaagos ang ilaw mula sa kisame. Ang mga semiconductor wafer ay nakadisplay sa pader. Isang lalaki ang lumapit. Mukhang huli na sa 50s. Maliit at payat, ngunit malalim ang tingin. Nagpakilala siya. Roberto Manalo po. Nagkamay kami. Magaspang ang kamay niya. Mahaba na ang kanyang karanasan sa pagtatrabaho. Pinangunahan kami ni G. Manalo sa museum. Ang unang section ay tungkol sa 90s. May mga lumang kagamitan na nakadisplay. Sabi niya, dito nagsimula. Tiningnan ko ang screen. May mga black and white na litrato, mga pabrika. Mahinang sabi ni G. Manalo, noong 90s, nagtrabaho ako sa isang semiconductor factory. Inaangkat namin lahat ng kagamitan, mula sa ibang bansa. Tumango ako. Nagpatuloy siya, ngunit dumating ang krisis sa ekonomiya. Sa isang gabi, gumuho ang lahat. Lumalim ang boses niya. Nagsara ang kumpanya. Nagsara ang aming pabrika. 2,000 katao ang nagtatrabaho doon, ngunit sa isang buwan, naging walang tao. Tiningnan ko siya. Nanginig ang mga mata niya. Nawalan din ako ng trabaho. Ako ay nasa 40s noon, ngunit wala akong magawa. Nanganganib ding ma-embargo ang bahay namin. Naglakad si G. Manalo sa susunod na section. Sumunod ako. Malalaking newspaper clippings ang nakadikit sa pader. Semiconductor industry. Sunod-sunod na pagbagsak. Libo-libong teknisyan, nawalan ng trabaho. Walang produksyon kung walang banyagang kagamitan. Binasa ko ang balita. Masakit ang dibdib ko. Sabi ni G. Manalo. Noon namin naintindihan kung gaano kasindak ang pagiging dependent sa teknolohiya. Kung hindi tayo bibigyan ng kagamitan ng ibang bansa, wala tayong magagawa. Tiningnan niya ako sa mata. Kaya nagdesisyon kami, hindi na ito mangyayari ulit. Tayo mismo ang gagawa ng kagamitan, ng proseso, ng chip. Nagtanong ako, naging posible ba iyon? Tumango si G. Manalo, hindi madali, inabot ng 10 taon. Ngunit nagawa namin, umabot sa 70% ang local production rate ng kagamitan. Itinuro niya ang susunod na display. High bandwidth memory chip, maliit at manipis. Ngunit sinabi niyang napakalaking teknolohiya ang nasa loob niyan. Sabi ni G. Manalo, ito ang 95% ng mundo ngayon. Ito ang resulta ng aral na nakuha namin noong krisis sa ekonomiya. Tinitigan ko ang chip, maliit, ngunit mabigat ang pakiramdam. Ang kuwentong nasa likod niyan. Mahinang sabi ni G. Manalo. Ang dahilan kung bakit gumawa ang Pilipinas ng chip ay hindi para sa digmaan. Ito ay para sa alaala ng krisis na iyon. Tiningnan ko siya. May malalalim na kulubot sa mukha niya. Ang bigat ng mga taon. Nagpatuloy siya. Dahil naranasan naming bumagsak. Kaya gumawa kami ng teknolohiya para hindi na muling bumagsak. Nasukal ang lalamunan ko. Hindi lang ito simpleng technology development. Ito ay alaala ng kaligtasan. Ang pangako na binuo ng henerasyon na minsan nang bumagsak para muling tumayo. Nagtanong ako, ano ang ginagawa ninyo ngayon? Ngumiti si G. Manalo. Dito ako nagpapaliwanag. Sinasabi ko sa mga batang engineer kung bakit namin ginawa ang teknolohiyang ito. Tumingin siya sa labas ng bintana. Tanaw ang Maynila. Nagliliwanag ang mga building. Ang teknolohiya ay hindi pera. Ito ay pangako na hindi na muling babagsak. Pagkarinig ko sa salitang iyon, tumulo ang luha ko. Nahiya ako sa aking pagkiling. Hinamak ko ang Pilipinas. Tinawanan ko na display lang ang pagiging pangatlo sa teknolohiya. Ngunit nagkamali ako. Ang Pilipinas ay bansang gumawa ng teknolohiya para mabuhay. Ang bansang tumayo sa pagbagsak. Yumuko ako. Bahagyang tinapik ni G. Manalo ang balikat ko. Ayos lang. Naunawaan ninyo na. Iyon ang mahalaga. Lumabas kami ng museum.
Mainit ang sikat ng araw. Nagtanong si Maria, "Ayos lang po ba kayo?" Tumango ako. Sumakay kami sa sasakyan. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Naglalakad ang mga tao, isang ordinaryong araw. Ngunit alam ko kung gaano kalaking pagsisikap ang nasa likod ng ordinaryong araw na iyon. Ang pangako na huwag nang muling babagsak. Tumunog ang cellphone ko. Si Liza. Nagtanong siya kung kumusta ang report. Maikli akong sumagot. Mas malalim kaysa sa inaakala. Ibinalik ko ang telepono. Ipinikit ko ang mata ko. Lumabas ang mukha ni G. Manalo. Ang huli niyang salita ay umalingaw-ngaw sa tainga ko. Ang teknolohiya ay hindi pera, kundi pangako na hindi na muling babagsak. Sa unang pagkakataon, naunawaan ko ang Pilipinas. Ang pagbabago ng estratehiya ng Europa. Isang linggo ang lumipas. Bumalik ako sa London. Pagbaba ko sa Heathrow, lahat ay mukhang kakaiba. Mahaba ang pila sa immigration. 30 minuto akong naghintay. Pumasok ako sa opisina. Tinawag ako ni Lisa. Pumasok kami sa conference room. Nagtanong siya, "Kumusta?" Binuksan ko ang laptop. Ipinakita ko ang report materials. Mga litrato, video, nilalaman ng interview. Lahat ay nakaayos. Tiningnan ni Lisa ang screen. Nagbago ang tingin niya. "Totoo ba ito?" Tumango ako. Kinumpirma ko lahat. 95% share ng HBM. Kalahati ng packaging technology ng Nvidia ay Pilipinas. Marami sa NATO sensors ay teknolohiya ng Pilipinas. Hindi nagsisinungaling ang data. Sabi ni Lisa, "Gawin tayong documentary." Nagulat ako. "Documentary?" Tumango siya. "Hindi ito basta feature lang. Kailangan itong maging special." Isang linggo kaming naghanda. Inedit ang video, isinulat ang narration. Nagdagdag kami ng interview sa mga eksperto, kasama ulit si David. Dumating ang araw ng broadcast. Huwebes ng gabi, 9 p.m. Nakaupo ako sa studio, umikot ang kamera. Isang linggo na ang nakalipas, hinamak ko ang Pilipinas sa lugar na ito. Ngunit nagkamali ako. Ngayon, ipapakita ko ang katotohanan. Nagsimula ang documentary. Lumabas ang eksena sa NAIA, 8 minutong pagpasok, sistema ng kalsada na may kulay. Pagkatapos, lumabas ang control center ng National Science Institute. Lumabas si Miguel sa screen, nagpapaliwanag ng 0.3 segundong sistema ng pagtuklas. Naisip kong magugulat ang mga manonood. Lumabas ang interview ni G. Manalo, ang kwento ng krisis sa ekonomiya. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa studio. Ang teknolohiya ay hindi pera. Ito ay pangako na hindi na muling babagsak. Tiningnan ko ang screen. Uminit ang dibdib ko. Natapos ang broadcast. 45 minutong documentary. Tumakbo si Lisa papunta sa akin. "Ana, tingnan mo ang ratings." Ipinakita niya ang tablet. Ang bilang ay tumaas. Nagsimula sa 400,000. Sa loob ng 10 minuto, naging 700,000. Pagkatapos ng 20 minuto, lumampas sa 1,000,000. Nang matapos ang broadcast, 1.2 million. Number 1 sa UK sa time slot na iyon. Hindi ako makapaniwala. Sumigaw si Lisa. Malaking tagumpay. Nagsimulang tumunog ang cellphone ko. Puno ng mensahe. Sumabog din ang notifications ng SNS. Tiningnan ko ang screen. Nagdidiskusyon ang mga tao tungkol sa teknolohiya ng Pilipinas. HBM, AI system, kuwento ng pag-ahon mula sa krisis. Lahat ay naging trending. Ngunit may mga tumutol din. Isang German technology expert ang nagpost sa SNS. Pinalalaki ang teknolohiya ng Pilipinas. Sumali rin ang ekonomista ng France. Kinabukasan, may debate. Naimbita din ako bilang panelist. Nagtipon sa studio ang mga eksperto mula sa iba't ibang bansa sa Europa. Kasama rin si Claudia. Malamig pa rin ang tingin niya. Nagsimula ang debate. Nagtanong ang host, "Sumasang-ayon ba kayo sa teknolohiya ng Pilipinas?" Si Claudia ang nauna. "Pinalalaki lang iyan. Assembly technology lang ang Pilipinas. Ang core technology ay nasa Europa at Amerika pa rin." Tumutol ako. "Nakita niyo ba ang data? 95% share ng HBM. Hindi iyan posibleng assembly technology lang." Sumingit ang German expert. "Sinasabi namin na ito ay pansamantalang penomena." Ngunit nagsalita si David. "Hindi ito pansamantala. Umaasa ang US Department of Defense sa teknolohiya ng Pilipinas." Kinumpirma ko iyan mismo. Uminit ang debate. Tinaas ni Claudia ang boses niya. "Sinasabi kong mapanganib ang pag-asa sa Pilipinas." Kalmado akong sumagot. "Hindi ito pag-asa, ito ay partnership."
Ang Pilipinas ay bansang nakikipagtulungan sa mundo sa pamamagitan ng teknolohiya. Tumahimik ang studio. Nagpatuloy ako. Ako rin, 1 linggo na ang nakakaraan, ay katulad ninyo. Binaliwala ko ang Pilipinas. Ngunit nagkamali ako. Hindi nagsisinungaling ang data. Lumabas ang chart sa screen. Graph ng HBM share. Share ng NATO sensor. Ranking ng packaging technology. Lahat ay number 1 ang Pilipinas. Natahimik si Claudia. Wala ring masabi ang German expert. Natapos ang debate. Lumabas ako ng studio. Naghihintay si Lisa sa akin. Sabi niya, "Ana, malaking impact ito. Nagkakagulo ang buong Europa." Tiningnan ko ang cellphone ko. Puno ng news notifications. BBC reporter, pinuri ang teknolohiya ng Pilipinas, ang simula ng pambansang pagbabalik loob. NATO, nag-iisip ng technology cooperation sa Pilipinas. Tinapik ni Lisa ang balikat ko. Mahinang sabi niya, "Ana, ito ang magiging documentary na magbabago sa estratehiya ng Europa." Tumango ako. Tumingin ako sa labas ng bintana. Maulap ang kalangitan ng London. Ngunit maliwanag ang pakiramdam ko. Ang kumpiyansa na naipaalam ko ang tama tungkol sa Pilipinas. Ang ginhawa na nabasag ko ang aking pagkiling. Bumulong ako. Ngayon pa lang magsisimula. Ang bagong alyansa ng Europa, 1 buwan ang lumipas. Ako ay nasa Brussels, ang gusali ng European Union Headquarters. Nagkaroon ng special session ng Defense Committee. Ang aking report ang agenda. Pagsusuri sa estratehikong halaga ng teknolohiya ng Pilipinas. Nakatayo ako sa harap ng conference room. Kinakabahan. Bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok ako. May 3 katao na nakaupo sa oval table. Mga kinatawan mula sa Germany, France, Poland at UK. Nagsimula ang chairman ng meeting. "Reporter Foster, magpresenta kayo." Yumuko ako. Sinimulan ko ang presentation. Lumabas ang unang slide. Graph ng technology share ng Pilipinas. HBM 95%, packaging technology 50%, sensor technology 30%. Nagpaliwanag ako. Marami sa mga core component ng defense industry system ng Europa ay Pilipinas. Hindi lang ito simpleng supply relationship. Ang ikalawang slide. Resulta ng simulation. Data na isinagawa sa NATO Research Institute. Scenario, 1 normal supply. European Defense Industry System Operation Rate 100%. Scenario 2 30% decrease in Philippine supply. Radar upgrade suspended. Missile production decreased by 20%. Scenario 3 100%. Supply cutoff. Radar resolution decreased by 30%. AI target identification speed halved. Combat system update impossible. Tumahimik ang conference room. Ipinakita ko ang huling slide. Kung wala ang teknolohiya ng Pilipinas, ang depensa ng Europa ay magiging butas. Itinaas ng kinatawan ng Germany ang kanyang kamay. Si Defense Secretary Schmidt, sabi niya, "Mali iyan? Sapat na ang teknolohiya ng Germany para sa replacement." Umiling ako. Tingnan po ninyo ang data. Ang HBM ay hindi kayang gawin ng Germany. Tanging ang mga kumpanya lang ng Pilipinas ang gumagawa. Sumingit ang kinatawan ng France. "Kung ganoon, bumili tayo sa Amerika?" Sumagot ako. Gumagamit din ang Amerika ng Pilipinas. Ang core packaging ng chip ng Nvidia ay teknolohiya ng Pilipinas. Walang substitute. Tumayo si Claudia. Matulis pa rin ang dila niya. "Reporter Foster, lobbyist ba kayo ng Pilipinas?" Ang pag-asa sa Pilipinas ay isang strategic risk. Diretso ko siyang tiningnan. Hindi ito pag-asa, kundi partnership. Hindi tinatakot ng Pilipinas ang Europa. Tumutol si Claudia. Ngunit paano kung maputol ang supply chain? Kalmado akong sumagot. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan ang kooperasyon. Kailangan nating makipag-alyansa sa Pilipinas. Hindi natin sila dapat balewalain tulad ng ginagawa natin ngayon. Itinaas ng isang opisyal ng Poland ang kanyang kamay. Si Colonel Marek. Sabi niya, "Sumasang-ayon ako sa opinyon ni Reporter Foster. Gumagamit ang Poland ng mga armas ng Pilipinas. Self-propelled howitzers, new generation tank, napakahusay ng performance." Tumawa ng may pang-iinsulto ang kinatawan ng Germany. "Iba ang armas sa teknolohiya," tumutol si Colonel Marek. Hindi iba. Ang sensor, communication equipment na nasa armas na iyon ay lahat teknolohiya ng Pilipinas. Kung wala iyon, hindi namin mapoprotektahan ang aming defense line. Nagkagulo ang conference room. Sabi ng chairman, "Ayusin natin."
Reporter Foster, ano ang conclusion? Binasa ko ang huling pangungusap. Para mabuhay ang Europa, kailangan ang Pilipinas. Tumutol ang kinatawan ng Germany. Mali iyan. Ngunit nagsalita ang kinatawan ng UK. Malinaw ang data. Kung tatanggalin ang Pilipinas, babagsak ang defense industry ng Europa. Nagsagawa ng voting. 23-30 ang sumang-ayon. Ang panukala para palakasin ang strategic cooperation sa Pilipinas ay naipasa. Natapos ang meeting. Tumayo ako sa upuan. Nanginginig ang mga binti ko. Lumapit sa akin si Claudia. Mahinang sabi niya, "Nanalo ka." Umiling ako. Hindi ako nanalo. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Bumuntong hininga si Claudia. Magbabago ang Europa. Tumalikod siya. Lumabas ako ng conference room. Naghihintay sa pasilyo si Colonel Marek. Inabot niya ang kamay niya. "Salamat, dahil ipinaalam mo ang tama tungkol sa Pilipinas." Ngumiti ako. Lumabas ako ng gusali. Maliwanag ang kalangitan sa Brussels. Kinuha ko ang cellphone ko. Nagpadala ako ng mensahe kay Lisa. Naipasa ang meeting. Philippines Cooperation Proposal approved. Dumating ang sagot. "Mahusay, binago mo ang kasaysayan." Inilagay ko ang cellphone sa bulsa ko. Naglakad ako sa plaza. Nagdaraan ang mga tao. Naisip ko, 1 buwan na ang nakakaraan. Hinamak ko ang Pilipinas. Naniniwala ako na huwad ang teknolohiya. Ngunit nagkamali ako. Ang Pilipinas ay bansang kailangan ng Europa. Isang partner na hindi maaaring balewalain. Tumingin ako sa langit. Umaagos ang ulap. Humihip ang hangin. Bumulong ako. Inamin na ng Europa ang Pilipinas. Ang aking pangako. 3 buwan ang lumipas. Muli akong bumaba sa NAIA. Nag-iisa ako, personal trip. Lumabas ako ng airport at sumakay sa taxi. Sinabi ko sa driver, "National Science Museum sa Maynila, pakidala po ako." Umalis ang sasakyan. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Ang kalsada na may kulay na linya. Maayos pa rin. Sumagi sa isip ko ang pagkagulat ko noong una ko itong nakita. 3 buwan na ang nakakaraan. Dumating kami sa museum. Pumasok ako sa lobby. Naghihintay si G. Manalo. Masaya siyang ngumiti. "Bumalik kayo." Yumuko ako. Gusto ko po sanang bumati. Dahan-dahan kaming naglakad sa exhibit. Huminto kami sa section ng krisis sa ekonomiya. Ang mga black and white na litrato ay nakadikit. Mahinang sabi ni G. Manalo, "Kami ay laging butas." Tiningnan ko siya. Nagpatuloy siya. Sa world map, ang Pilipinas ay maliit lang na tuldok. Walang pumapansin. Kaya mas nagsumikap kami. Mahina ang boses niya. Upang punan ang butas, nagtrabaho kami ng gabi at araw. Nag-aral kami ng banyagang teknolohiya, hinabol at nilampasan namin. Iyon ang paraan para mabuhay kami. Tiningnan ko ang litrato. Mga taong nagtatrabaho sa pabrika. Pagod ang mukha, ngunit buhay ang mga mata. Sabi ni G. Manalo, "Ngayon, nagbago na. Ang Pilipinas na ang nagpapagalaw sa mundo. Ngunit ang simula ay ang butas na iyon." Tumango ako. At mahina akong nagsalita. Hindi na butas ang Pilipinas. Tiningnan ako ni G. Manalo. Nagpatuloy ako. "Ito na ang pangatlong axis na nagpapagalaw sa mundo." Ngumiti siya. "Salamat." Ang salitang iyan ay nagpapatibay sa loob namin. Umiling ako. Ako ang dapat magpasalamat. Hinamak ko ang Pilipinas. Binaliwala ako. Ngunit nagkamali ako. Tinapik ni G. Manalo ang balikat ko. Naunawaan ninyo na iyon ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang paghahatid ng katotohanan. Lumabas kami ng museum. Pumunta kami sa cafe na tanaw ang ilog. Umupo kami sa tabi ng bintana. Dumadaloy ang tubig ng ilog. Isang ilog na dumadaloy sa loob ng libu-libong taon. Isang ilog na hindi tumitigil sa pag-agos. Uminom ako ng kape. Nagtanong si G. Manalo, "Kumusta ang Europa?" Sumagot ako, "Nagbabago." Nagsisimula ng kilalanin ang Pilipinas. Pinalalakas din ng NATO ang kooperasyon. Tumango si G. Manalo, "Mabuti iyan." Tumingin ako sa labas ng bintana. May itinuro ang maliit na bansang ito sa mundo. Sabi ko. Nagtanong si G. Manalo, "Ano po iyon?" Dahan-dahan akong sumagot. Na ang kapayapaan ay mapoprotektahan hindi ng puwersa kundi ng karunungan, hindi ng pananakot kundi ng tiwala, hindi ng armas kundi ng estratehiya. Mahinang tumawa si G. Manalo. Magandang paglalarawan. Lumabas kami ng cafe. Naglakad kami sa tabing ilog. Humihip ang hangin. Kinuha ko ang cellphone ko. Binuksan ko ang report ng European Union.
Binasa ko muli ang titulo, Artificial Intelligence, Semiconductor, Panahon ng Digmaan. Ang bagong alyansa ng Europa, Pilipinas. 2 araw ang lumipas. Ako ay nasa studio ng London, naghahanda para sa live broadcast. Sa mismong lugar kung saan hinamak ko ang Pilipinas 3 buwan na ang nakakaraan. Umikot ang kamera, huminga ako ng malalim, at nagsalita. 3 buwan na ang nakakaraan. Dito sa lugar na ito, tinawanan ko ang Pilipinas. Sabi ko, huwad ang pagiging pangatlo sa teknolohiya. Ngunit nagkamali ako. Umikot ang video ng Pilipinas sa screen, NAIA, National Science Research Institute, ang interview ni G. Manalo. Nagpatuloy ako. Ang Pilipinas ay bansang tahimik, ngunit matatag na sumusuporta sa mundo. Ang bansang tumayo mula sa pagbagsak. At ngayon, kailangan ng mundo ang Pilipinas. Tumahimik ang studio. Sinabi ko ang huling salita. Nahihiya ako sa aking pagkiling, ngunit alam ko na ngayon ang katotohanan. At gusto ko itong ibahagi sa inyo. Natapos ang broadcast, namatay ang ilaw, tumayo ako sa upuan. Lumapit sa akin si Lisa, sabi niya, mahusay. Ngumiti ako, umuwi ako, umupo ako sa sofa at tumingin sa labas ng bintana. Tanaw ang nightscape ng London. Tumunog ang cellphone ko, notifications ng komento. Nag-iwan ng komento ang mga manonood. Ipinagmamalaki ko ang Pilipinas. Salamat sa matapang na pagbabalita, reporter. Dapat tayong matuto sa Pilipinas. Inilagay ko ang cellphone ko at bumulong. Pilipinas, salamat. Sa kalangitan sa labas ng bintana nagniningning ang mga bituin. Kailan nyo naramdaman na ipinagmamalaki nyo ang Pilipinas? Ibahagi sa komento.